Praise. Praise. Hallelujah. Praise. Praise. Hallelujah. Amen. Praise. Microphone ka kayo. Hindi naman ko tingog. Nice one. Hinay introduction. Conclusion. Praise. Hallelujah. Trumpeta. Mukhang kayo na yung earning niya. Amen. No. Yeah. Hallelujah. So, praise the Lord. Kabubuto ni Lord nga ni ako sa fasting ron kay ang plano namin is malakaw jud may wanto mi sa limon pero wag jud na dayon. So, Yeah. sabi ko nga, kusog man sa inyong pag-ampo, oy, wag may na dayon. So, dili ko kabubuto sa Ginoo na muadto mi sa limon. So, ang atong theme sa fasting is never give the enemy or sa Satan a chance, not even a small opening. Never, never, never. So, salamat sa mga naunang nagmensahe. Nindot kayo ang paminawon ng pulong sa Ginoo. Sa ako diri sa Genesis chapter 32 verse 22 to chapter 33 verse 3 to 4. So, familiar naman ang banon ni kung basahon. So, ni adtong gabiuna, nibangon si Jacob o gidala niya ang duha niya kaasawa, ang duha niya kaulipong babae ug ang 11 niya kaanak. Uy. Ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habok or jabok, kung sa ipag-pronounce ito sa Bisaya. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gipatabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin o niya may tao nagigdumog kaniya hangtod sa kadlawon. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang panagdumog, giigo niya ang dapi-dapi ni Jacob og naligas ang lutahan niini. Miingon ang tao, buhi ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo ako. Nangutana ang tao, unsay imong ngalan? Mitubag siya, Jacob. Ang tao miingon, dili na Jacob ang imong ngalan kundi Israel. Kay nagigdumog ka sa Dios ug sa mga tao ug binaog ka. Si Jacob miingon, tug-ani lagi ko sa imong ngalan. Apan mitubag ang tao, nganong nangutana ka man sa akong ngalan? Unya gipanalanginan niya si Jacob. Miingon si Jacob, nakakita nagayud ako sa nawong sa Dios ug buhi gihapon ako. Busa ginganlan niya Peniel ang maong dapit. Misubang na ang adlaw sa pagbiya ni Jacob sa Peniel ug nagkiang siya tungod sa nalisan niyang dapit-dapit. Busa hangtod karon ang mga kaliwat ni Israel dili mokaon sa unod na sa dapit-dapit sa mangnap kay diha mangbahina sa lawas na igo si Jacob. Chapter 33. Nakita ni Jacob si Esau uban sa 400 ka tawo nga nagpaingon kaniya. Busa gibahin-bahin niya ang iyang mga anak kanila ni Leah, ni Raquel ug duha ka ulipon nga babae. Maoy iyang gipauna ang mga ulipon ug ang ilang kabataan unya gipasunod si Leah ug ang iyang mga anak ug gipaulahi niya si Raquel ug si Jose. Unya miuna si Jacob kanila ug miyugbo sa makapito hangtod miabot siya doon kang Esau. Apan midagan si Esau aron pagtagbo kang Jacob ug migakos ug mihalok kaniya nang hilak silang duha. Father God, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos na balaan, labing kamhanan. Holy Spirit, you are welcome in this place. You are welcome, Lord, in our lives. Salamat o Diyos, karong kahaponon na aduna pumi makatunan, dagang makatunan gikan sa imong pulong. Akong gideklara o Diyos na
kami, Panginoon, ma-open ang among mind, Lord, ang among heart, Lord, sa matag oras, sa matag adlaw. Salamat o Dios na dakong space para sa among kasing-kasing para sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat, Father God, sa conviction sa among kinabuhi. Salamat o Dios na doon na kay ipadayag sa matagos sa kanamo. Salamat, Father God, dalaygon ka, ikaw lamang makita sa akong kinabuhi. In Jesus' name, Amen. So, dito ang aking inanong text. Ang background nito, akong iano yung background. So, kini kasing chapter 32, nag-ready si Jacob na makikita sa iyang kambal na si Esau. So, kining si Jacob o si Esau is magsuon sila kambal. Nauna si Esau gipanganak, ang ilang tatay si Isaac. So, si Isaac nag-asawa is 40 years old. Then, gitagaan sila sa Ginoo og anak ni Rebecca, 60 years old. Mauning kambal na si Esau o si Jacob. Si Esau man ang panganay. Unya sa Israel, dili pwedeng, sa Biblia, dili pwede ang i-bless or ang pagmana sa katigayunan, ang dili pwede ang bunso. Mauna dyan ang panganay. So sa ilaha, uso ang declaration, mag-release ng blessing, panalangin. So gikan kang Abraham, deklarahan niya si Isaac na mapanalangin o nahitabo. Kinipod si Isaac is, naman siya yung ka anak. So mag-release din siya, tigulang na si Isaac na pinahanglan niya mag-release na ng blessing sa kang Esau unta. Ngayon, kining si Jacob, ang ngalan na Jacob is mandaraya. So, limbungan dyan ni si Jacob. Then, niabot ang time na tigulang naman si Isaac, dili nakakita. So, dili nakaklaro, half na. So, dili na siya kaklaro kaayo sa tao. Sabi ni Isaac, kang Esau, na ito iko sa paborito nga pagkaon o kunya panalanginan ka. So, kining si Esau, ang trabaho niya is ingon pa sa mga polis, mananajam. So, manayam, sumaku, mo ano dyan sila sa, kabalaman sa manayam mo ano sa mga wild animals. So, kini si wild, muhan sila, hunter. So, kining si Esau is, punta siya doon, naghanap ng pagkaon. Kining si, ang mama nila Esau, si Rebecca, is paborito niya si Jacob. Sabi niya na, dungog ko ang imong amahan na ipanalanginan niya si Esau. Sabi niya, magluto ko sa paborito sa imong amahan o dad-an ito sa imong amahan, din panalanginan ka. So sabi ni Jacob, ma, dili man ako ang ako palang di man ako balahibo. So, si Rebecca mismo ang nag-iimo og way para yung siya bang nag-push, mamandaya lalo si Jacob. Then ginawa ni Rebecca, nagluto siya pagkaon, then dilagyan na balahibo sa kanting si Jacob. Then yung pinaka-paborito ni Esau na sapot yon na damit is ipasulob kang Jacob. So then pahumot pa. So karon giduol siya si Jacob dala ang pagkaon tas nanay walay bo, sabi niya, tay, ama, iyan na yung mong paborito. Di. Siyempre, nakahiga na si Isaac, unya half naman siya, di na maklaro. Tapos sa tingog, medyo nagduwa-duwa si Isaac kung si Esau ba na. Pero ginawa niya, sabi niya, sige, yung pinapalapit niya, then pinapagakos niya, hakikoso, gigakos, then pag ni Isaac is balahibon man, unya yung amoy. So, ngayon, nakarelease si Isaac ng blessing kang Jacob. Samtang si Esau busy na naghunt siya sa mga hayop na, sa paborito, sa pagkaon na lutuon para sa iyang tatay. So karon, humanaman, dumating na si Esau, humana. Ngayon si Jacob tapos na panalaginan. Abot siya, nakaluto na. Tay, kanani kay aron imo kong panalaginan. Sabi ni Isaac, kinsa man ka? Sabi ni Esau, ako ikini imong anak. So, si Esau, kinsa man tong siya ako. So,
Nangutan na siya si Isaac. Then, ingon sa pulong sa Ginoo na nagkurog ang lawa ng unod ni Isaac tungod sa kasuko. Suko siya kaayo. Then, kining si Esau na depress. Nagpakigluoy pa nagpakigluoy pa siya sa iyong amahan. Ama, basi na apay panalangin na imong ihatag na ko. Pero, ingon sa ni Isaac, wa na anak, nahurot na. Unya, ibis na panalangin ang ihatag kang Esau, kaysa man ang panganay, ang nahatag is curse. Sa pulong sa Ginoo. Curse, dili blessing. Kay hurot naman ang panalangin. So, karon kining si Esau na depressed. Siguro, kahit naman sino sa atin, no, magkapatid kayo, tapos yung para sa kanya na, yung birthright na yun, para sa kanya yung blessing na yun, unja, gikuha, giagaw, masuko, matano, labi na sa magsuon. Then, si Esau na depressed siya, ang nasuko siya, sige siya hilang, nasyagit siya, unja, gusto niyang patyon si Jacob. Then, kininanay na, si Jacob miadto sa igsuon ni Rebecca nga si Laban, dito siya nagtrabaho, o dito niya napangasawa, kining si Leah o si Raquel, na ang gusto niya, ang na-inlove siya talaga, kang Raquel. Si Raquel is bunso, din si Leah ang panganay. Dili nga pwede sa ila na mauna ang bunso sa panganay. So, si Raquel, kay ingon sa pulong sa Ginoo, si Leah nindot og mata, guwapa og mata. Pero si Raquel, guwapa siya talaga, then nindot pag iyang lawas. Lami ang iyang lawas, tan-awon, aron ka sexy. So, guwapa kaayo si Raquel, kaya na-inlove si Jacob. Yung iyang pagkalimbungan, giani nga 10 times. Ikaron, kini na siya sa life ni Jacob, one time na napangasawa niya naman to, nagkaroon sila ng 11 kaanak, 11 pa man. Si kay Rachel o kay Leah, para sila muli po, so 11 kaanak. Bali 12, kasama na pala si Dina. Mga lalaki ramang good ang bilang. So, karon, itong si Jacob, kay na pumat naman siya kang Laban, kay dinadaya naman siya. Dinaya siya ni Laban. So ngayon, giano siya sa Ginoo na muadto na sa pumunta na sa lugar na yung na pinapunta ng Panginoon, dun sa Kanaan, pinapunta na ni Lord. Then karon, dinin na sa chapter 32 na mutabok sila sa tabukanan sa suba sa habok or jabok. So, unsa man ang yan. So, habok na lang para medyo nilag pronounce. So, mitabok sila. Gipatabok ni Jacob ang iyang mga anak, o lipon, kagtangan. So, siya, wa pa siya nakatabok. Ngayon, ingon sa salita ng Diyos, sa pulong sa Ginoo nga, na ay tao, bisog kaniya. So, ingon diri sabi daw dito na, unya, may taong nakigdumog kaniya, nakigdumog kang Jacob. So, ang nauna nakigdumog, yung tao na yun, sinasabi dito yung tao, nakita ni Jacob, nakigdumog kaniya, unya, si Jacob, hindi mo na siya nitabog doon, hindi siya pumayag nga hindi siya panalanginan sa Ginoo. So, kanang iyang nakigdumog siya sa Ginoo. Kaya ang lugar na yon tinatawag na Peniel. Sa Hebrew, it means, ang Peniel is nawong sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Peniel. So, ang lugar na yon iyang gipangalan o Peniel. Then, karon, nakigdumog siya, nakigbisog siya sa Ginoo, si Jacob. Karon, di man pumayag si Jacob na di siya panalanginan sa Diyos. Sabi sa Ginoo na sa iya na sabi, unsa man imong pangan? Sabi niya, Jacob. Sabi niya, gikan karon Israel ang imong pangalan. Ibig sabihin ng Israel is nakigbisog sa Dios. Yun ang ibig sabihin ng Israel. So ang Jacob, siya, lain ang iyang meaning. Kaya ang atong mga ngan, na-adjud na meaning. Na yung meaning atong mga ngan, sama ni ka Jacob. Yung pangalan, limbungan. Pero, so, usap man sa Ginoo yung pulihan of Israel na it means nakigbisog sa Dios. Then karon, kining si Jacob, kay
nag-ampo jud siya, then makikita na siya kang Isaw, nahadlok man si Jacob, kay kabalo man siya, nang iyang igsuon, yung iyang gibiyaan, suko kaayo sa iya, o gusto siyang patyon. Nandyan na yung labanan. Siyempre, ang labanan ni Jacob is yung kahadlok. Hadlok jud siya, kay patyon siya. Then, ang ginawa ni Jacob, ang ginawa niya nakatabog man siya, give-bless na siya sa Ginoo, nag-release na blessing. Ang ginawa niya is, pinauna niya ang mga ulipon, inano niya yung di niya dungan. Pinauna yung ulipon, sunod si Leah, o sunod mga anak ni Leah, o ang mga yung anak ng ulipon. Then, sumunod, dito sa pinakahuli, kay pinakalagman niya si Raquel. Siyempre, magkinaunsa, is dili maunsa si Raquel at saka yung anak nila ni Rachel. So, pinahuli niya si Rachel o si Jose o si Joseph. Pinahuli. Siyempre, nanigurado din siya, love niya si Raquel eh. So, karon habang papunta siya kang Isaw, nakita niya si Isaw, habang papunta siya, 7 times siyang sabi dito, 7 times siyang miyugbo. Then hanggang sa nakarating na siya, nakita na siya ni Isaw. Then si Isaw, dili na siya masuko. Ang nangyari is yung kasuko na pulihan o gugma. Amen. Ang kasuko ni Isaw na pulihan o kaluoy kang Jacob. So makita nato yung war diri na yung ibis na dapat ang mangyayari is maggera dyan sila. Ready man si Jacob makigera, pero gusto niya ma-okay talaga sila. Then kining si Isaw, kaya syempre broken-hearted man siya, nakita niya yung yung birthright giago ni Jacob, pero ang nangyari, tungod sa nagigbisag si Jacob sa Ginoo is napulihan ang sitwasyon. Sa atong kinabuhi, sometimes ang atong expectation lahi sa expectation sa Ginoo. Diba? Sometimes, mahadlok na ta. Diba kapag naay mga kaaway, diba kung natay mga kaaway, ay basin, suntukan niya ako, basin, dili niya ako tagdod, basin, imaritis ako, basin, dili na yan sa ako. So naana diha, sa una-una pa lamang, naana ang labanan. Kaya siyempre na kay kaaway niya, suko ni mo, tapos, basin, hampasan ako sa, basin, ko. So, ikiha ako. So, naana diha, sa una-una ang labanan. Sama ni Jacob. Sa una-una niya, hadlok na siya. Hadlok na siya. Samtang, alam niya makipagkita siya kang, mamit niya na si Isaw. Pero, tungod, ang nilagay ko dito, diba sabi dito sa theme is, never give the enemy or Satan a chance, not even a small opening, never Jude. Pero ang Ginoo ang tagaan nato og chance sa mga panlihok sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Ang si Satanas din pero naatay tagaan. Higayon, kundi ang Ginoo, ang banal na Espiritu ng mga panlihok sa atong kinabuhi. Then, dito akong atong kabuton ang kasing-kasing sa Diyos. Yes. Si Jacob, before siya nakipag-meet, before niya makitaan si Esau face to face, iya mo nang nakitaan, ingon diri ang naong sa Diyos. Yes. Iya mo nang na-encounter niya ang Ginoo. So, before siya miadto sa iyang enemy man yan, literal, kay kaaway man dyan sila. Before niya makitaan ang enemy, is siya muna nakik-encounter sa Ginoo. Amen. Sa atong kinabuhi, kung wakta naka-encounter sa Ginoo, pildir na tadaan. Yes. Nga naman, unsa may atong ilaban, unsa man atong gamiton nga panlaban, kung dili ta mo seek una sa Ginoo, sa iyang naong. Sama ni Jacob, nakigbisog siya sa Ginoo. Wa jud siya, wa niya buhii. Ingon diri wa niya buhii. Ang tao, ingon diri wa niya buhii. Hantod dili siya mag-release ng panalangin kang Jacob. Then, ang nakita ko na ako diri
Kaya ang pangalan ako, kung wa na na-encounter si Lord, wa na na-encounter kining anghel si Ginoo, kung wa na na-encounter kini, then sigurado ako patyon siya ni Esau. Sigurado ako noon patyon siya ni Esau. Tungod kay na-encounter niya ang Ginoo gibag-o si Jacob, ang pangalan ug ang iyang kasing-kasing gibag-o sa Ginoo. Kay once na ma-encounter nato ang Ginoo, aduna jud instant na kausapan sa ating kinabuhi. Yung mga daan, pangalan ako, karaan naman na, limbungan. So, gipulihan sa Ginoo Israel. Nga naman, kay kinahanglan ang mga karaan is matangtang, kay kana mahimong babag sa atong kinabuhi. Sa Maria ko, kung wa siya naka-encounter sa Ginoo, wa pulihan iyang ngalan, sigurado ako, batayan. Pero tungod, kay giuna niya, dili siya musugot, dili siya mutugot, nga dili siya panalangin sa Ginoo. So, ayun, si Jacob, salamat sa Ginoo, kay naka-encounter siya sa Ginoo. Giuna niya, pagkabot ang kasing-kasing sa Ginoo. Next is, we must be filled with the Holy Spirit. So that we can face the enemy, our enemies. Sa matag adlaw daghan ta magkaaway. Sa balay palang daan, kung dili ta kabalo kung kinsa atong kaaway, mahimo natong kaaway ang atong kapartner. Ang atong membro sa pamilya, mahimo natong kaaway. Murag naong ni Satanas, yun ang sabihin natin. Pero kung kita kabalo kung kinsa ang atong kaaway, Sinabi mo ba? kabalo. Pero kung kita kabalo kung kinsa atong kaaway, kabalo pud ta kung ano atong gamiton nga weapon. So, salamat sa Ginoo na. Then, ako pang giano diri dili ta pwedeng move kung walay giya sa Ginoo. Hindi ta naka-encounter, di ta ready, dili pwede ta move. Kaya kami, sa totoo lang karon murag silent me. Na naman, ready na aday, dagang opening sa ministry. Pero silent pa mi nga naman, dili mi magsabing doon kami, bisan nindot pa na nga simbahan. Wa pa man guyod ang Ginoo nag-confirm. Oo, nindot ng pwesto, nindot na, kung totoo sin, ganito na din magano. Pero, ang among prayer, Lord, kabubuto mo ba ni? Lisod, kaya kami ngayon nasa panahon kami na nagkik mi sa Ginoo, kay lisod na mo adto ka sa lugar nga unya dili pala ikaw ang tubag diha. Parang lisura. So, naalala ko rin sa kalagad sa ginaingon siya dagang mga pastor na dili para diha nga simbahan. So, tinuod bitaw na kay dili porket pastor ka is bisag asa na lang ka ilabog nga walang confirmation sa Ginoo. Kinahanglan jud adunay confirmation sa Ginoo. Sa Maria ko dili siya misugot hangtod walay blessing gikan sa Ginoo. So sa atong kinabuhi po dapat dili ta mag-move kung walang giya sa Holy Spirit. Kay dili ta ang mangyari lang sa atong kinabuhi kung walay sa Panginoon, diyan talaga tayo is magkagulo lang. Pero kung nagiya sa Ginoo bisag lisod, makabarog jud ta. Amen. So unahon nato pagpangita sa gahom sa Ginoo sa iyang gingharian, then sigurado ko madaugon kita mga anak sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So ang atong mga kaaway according sa pulong sa Ginoo, una ang sabi nga diba sa Satan, world, self. Pero ang pinakalisod na kaaway ang atong kaugalingon. Pero kung atong kaugalingon na kita na mismo na kaya na natin labanan ang atong kaugalingon, dali na si Satanas kalabanon. Kaya ang atong kaugalingon pinaka-major enemy nato. Then kung na-overcome na nato na wala na imposible na mahimo nato ang mga murag sa ato, imposible ka ni ato. Salamat, congrats sa finance, kaya naka-overcome na ka. So, yan ang the best na-overcome mo self. Ako bitaw ka ni ato. Akong maldita dyan ko sa tinuuray. So,
Oh, liit-liit lang pa boses pero pag muha ni sa lungsod, murag anak ni Ninang Erning. Paligid-lit. Ingon nga nila, natatawa talaga ako na may nag-comment sa lungsod na ganahan ko na siya sa malgamay nga badge nga dili magkamao-mao ang Bisaya. Ang ganun ba, bahala mo. Tagalog man kasi ako ba, so sagoy-sagoy. So, sagoy-sagoy. May kapalian sa Kristoy. Sabi pa niya meron na ng Tagalog na pumunta sa Bohol. Sabi niya, Tagalog ka hindi. Ay, Bisaya ka hindi. Tagalog ako. Tagawag ko. Sinunang nun kaya. Ikaw. Tagawag man ko. Nahalata tuloy mo. So, di ba, meron din kwento sa alaga sa Ginoo. Ay, ano ka na pala, matagal ka na dito sa Manila? Oo. So, ilan taon ka na dito? Sabi, mutaon. Mutaon pa ako dito. Okay? Lisod dyan ni, magpataga-tagalog ta ba? Di ka na matugan sa Pinoy. Hindi mo kumutaon. Tumuhon ka pa. Praise God! Hallelujah! So, di ba? Ako bitaw, lisod ko na mag-pure Bisaya, kaya Tagalog madsud ko. Di ko maka-ano ng pure Bisaya, minsan magbalok ng dila. Mahalata dyan ng Tagalog ko, bisag asa ko. Sabi, Tagalog ka no? Oo. So, bisag gigibuhat ko ng Tagalog na ko. So, bisag gibuhat ko ng best na Bisaya, pero di, bisag Tagalog dyan ko. So, Noted, mutaon. sa atong kinabuhi mga igsuon, daghang fight sa ako. Last week pa lang, ang akong utok. Minsan pag ano na tayo, pag di ta magsalita ba, minsan makasuod na ang espiritu sa yung sinabawal malain, espiritu na yan sa yung malain ka, masuod na gusto mo lang mula ka. Bitaw, gusto mo na lang, kung saan yung lugar na murag dito, may mga higante, gusto na natin mo evacuate. Kasi ganyan ko, gusto ko nang mulayas ba? Yung ganun ba? Kay, yung minsan masungot na ko, pero salamat sa Ginoo sa iya, bisan na ay mga struggles, pero ang Diyos, na-adjud ang iyang gugma. So, focus on God, not on your enemy. So, di ba, sige, focus, ang atong kaaway laging pinupukusan. Atong fokusan ang relasyon nato sa Ginoo, tarungon nato, then ang sitwasyon, kung saan na lang yan mahimong tarong. Di ba? Kung kita mismo, unahon nato, tarungon ang atong personal na relasyon sa Ginoo, then ang imong kaaway, matarong na na. Kung ang imong kaaway, imong katapat, matarong na na. So, kinahanglan ang tarungon nato ang atong personal nga relasyon sa Ginoo. Kumusta man tanong sa atong relasyon sa Ginoo, pwedeng active ta sa simbahan, pero pagdating sa personal nga relationship sa Ginoo is nag-out na. So ang connection sa main connection wala na. Pwedeng magpakita ta, active ta, kagamit-gamit ta. Pwede man ta magpakita na kagamit-gamit ta. Pero ang tinungod na kabalo ang Ginoo pag naana sa balay. So kinahanglan maka-encounter tayo sa Ginoo sama kang Hakob. Before ta mo adto sa laban, so kinahanglan ready ta daan sama ni Hakob, ready siya daan. Kaya ang ginawa niya, nagpaubos jud siya. 7 times siya miyukbo jud siya. Then nakita na ni Esau ang iyang kinaiya nga miyukbo siya, humble jud siya. So dili ta ka-humble. Dili ta mahimo pa inubsanon kung wa ta ka-encounter sa Holy Spirit. So kung inuna natin ang Panginoon, inuna natin siya, then kaya na natin magpaubos, kaya na natin humarap sa mga kaaway natin, kaya na natin harapin ang sitwasyon na murag worse sa atong pagtanaw. Pero kung atong iuna ang Ginoo, mga igsoon, sinisigurado ko, dili ta mahimong tindero. Kaya mga anak sa Ginoo, madaogon. Amen? Yes.
Si Jacob, ang ilang encounter, before siya nakik-encounter kang Esau, gi-encounter mo na niya ang Ginoo. Then ang ilang encounter, nagkaroon ng breakthrough sa ilang relasyon. Amen. Kung gusto nato ng breakthrough sa atong kinabuhi, sa financial, sa spiritual, sa material, then kinahanglan nato ng encounter sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So, sama kang Jacob. Ang ginawa nila ang ginawa ni Esau, nakita niya nagbiyogbo si Jacob, na sa itubangan niya biyogbo, then karon hinad niya si Jacob, then naghilakan sila. Hallelujah. Sa atong kinabuhi doon sa paghilak, nakarelease silang duha. Ingon, kwento natin ang singa na yung iyang kwento sa iyang amahan, pag pagbusita niya doon na iyang gigakus, pagsanay sila, unsya, luha na lang, wala na salita, luha na lang ang patak, ang luha na yan, sa mata, magkaintindihan talaga yun. So luha na lang, grabe kayo doon, nakarelease. Once na kita makaihilak diha sa Ginoo, makarelease ta sa kabug-aton. Kaya nga ako minsan, pag di ko kahilak mo sa Ginoo, bug-aton ang ulo. Amen. Kinahanglan makahilak dyan ko sa Ginoo kay kung di ko makahilak sa Ginoo, irritable ko, di ko ganahan sa akong mga kauban, kung di ko makahilak sa Ginoo, grabe ka dyan, worse. Then kita, kung di ta makahilak sa Ginoo, kita ang mupahilak sa uban. Amen. Una, so, Bawas Marlon. una, Kaya pala. Pagkamay-kamay na lang, pero isog. Small but kung wa pa naka-encounter sa Ginoo, either akong mamatay o ako ang pumatay, yung ganun lang yun, duwara na, kay Amen. pagkamay-kamay ra ko, pero isudyod ko, kung may ganun-ganun sa tinansing kutsilyo, ko sa ilaw sa igaan. Kaya ako tirahon basta tulog. Ganun ang attitude ko. Traitor ko dati. Then, kita man na sila Pastor Nono sa akong kinaiyan. Si Pastor Nali, bigla ko na lang yan ang payong si Pastor Marlon. Tapos may batong malaki, batuhin ko. Ganun ako kamaldita ba yung dati. Pero, di naman ko may suon, wak ko'y pakialam na mabali ang malaking kahoy sa ilang lawas. Ganyan ako wala akong salita-salita na warning. Wak ka dun. Tapos ang gagawin ko, may kutsilin ako. Ikot-ikot kami magsuon ba, baji. May matubag niya sa inahan, di mo matubag sa akong ginikanan, tubag-tubag siya. Pag wala nga, sabi ko, pag wala si mama, umanda ka. Duha, sabi ko, isa lang sa atin ang bubuhay. Minanaling ako siya. Kaya pag wala ng mama ko, na gadyan na. Sige, paikot-ikot. May hawak ng kutsilyo. Hawak ang kutsilyo. Ikutan ko siya. Kaya pag mahuli kita, patay ka. Ganyan ako dati, isog. Andiyan, recent mga kapatid ko taas pa sa ako. Wala akong pakialam, wala akong hadlok. Habit ko talaga mapatay ang mga isog tungkol sa akong kaisog, kamaldita. Pero salamat sa Ginoo, naka-encounter ako sa Ginoo. Then giusap ko hinihinay. Napay gamay, pero gamay na lang. Ayun, nananggamay. Naway kamay. Kay kita di ba? Di man porket na encounter na nato ang Ginoo is instant jud tanaw tanan. Process man ang atong kabaguhan. Pero salamat sa Ginoo na adunay na bag-o sa atong kinabuhi. So mga igsuon, no ka-encounter man ta ng mga dagang mga away. Kung atong unahon ang Ginoo, sigurado jud modaog ta. Amen. So, Delikado ng kamay, oy. Hinay kamay, delikado na. Pinagmawa na dyan na. bitaw. Bitaw. Tagtangan ng kamay lang. Kambal, bitaw. So, nahanglan jud mga na kasi ang kabaguhan is process man kinahanglan kanunay tang makig-ano sa Ginoo kay adunay padayag ang Ginoo. Na-encounter ko si Lord ng youth pa ko, then nawala ako sa will ni Lord. Na-encounter ko siya youth pa ko, then pag walang nagtudlo sa akin paano mag-evangelize, wala dyan nagtudlo sa akin, di ko wala akong training. Pag na-encounter ko, nabaptize ko sa Holy Spirit, nabaptize ako sa fire of the Holy Spirit.
Glory to God, every day mo sangyaw jud ko, pinakagamay nga 30 person. Akong sangyawan sa daan, bisag asan diha, isog jud ko mo sangyaw kaniadto. So, grabe jud ang then ang masakiton, paborito na akong ampuan ang mga masakiton kay mo. Glory to God, kay maayo jud sila ba? Kay ang akong kamot, ang akong bukan, dili na basta na masakiton, dili ko mahilo na, hanggang di ko sila may pag-pray. Then, magpag-pray ko sila, okay na ako. Makarelease, okay na ako. Yung ganyan ba, salamat sa Ginoo. Then, yung sabi ko, Lord, kapag kami na may kaugalingong ministry, magamit dyan sa Ginoo ba? Magamit sa Ginoo. Then, sabi ko nga, naka yung inano na alaga sa Ginoo, Lord, kanina ba, hawak na Bible. Sabi ko, Lord, yung anointing niya, mataktan din ako sa anointing niya. Kapag inano ko yun, nag-ampo ako kanina habang ako yung Bible, matakdan yun ko sa anointing niya. One day, kay yun ang ko, isa ko si dinidesire. Importante mo, kailangan ng mga alagod sa Ginoo na tag-as nato. Mo jud ta, mo duol, mo dugtog, para yung anointing. Yes, mo ko jud, pero ayaw ko ng anointing sa pagka-treasurer. Okay lang na di ko ganahan na. So, kaya di ko ganahan yung treasurer, pero marag dito kong gibutan. So, salamat sa Ginoo mga igsoon, kay sama niya ako, maka-encounter dito sa Ginoo. Importante sa atong kinabuhi nga maka-encounter, makahilag ta sa presensya ni Lord. Kung diha ta makabaton o kagawasan, tinuod ng kagawasan sa atong kinabuhi o kadaugan. Maayong hapon natong tanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, pinasahid kami Joy encounter with God. Nag-isgot og personal. So, personal level yun. At kinahanglan. So, sa encuentro ni Jacob, regardless magod ang kada usa sa ato asa tadapit nga nasod unsa nga kultura, background, upbringing, ang kinahanglan natong mahibaluan nga every individual na ay master plan in Diyos. Kanato, we are not an accident. So sa inyo mga batanon, ang problema sa nag-family karon kay wa ni kabalo sa Ginoo ang mugawa sa baba sa mga kanikan. Ikaw nagmahig kung nataw ka mga istorya nga dili maayo nya kana siya bad na siya og impression sa to bad nagtama di lang ta naka-realize pero ang totoo it struck sa atong sulod niya manggawas na pag dunay mga situations matuslok ba tagal pa masundot hindi ka di mo na matikdan nga ano ba nag-react man ka something like that because inside of you may natanong so muna kinalang mag-deal na siya nga mga kinaiya so muna nga kanya-kanya lain-lain lugar lain-lain tao na pwede makatapang sa ito para mulot tao na siya niya ma-realize na ito nga yes, this is I am. So mga tao na uban ng bully, wala na sila kanang itugutan na si Ginoo para pod nga mabait ta. O kung sa English pa ma-harness. O ma-hamis ng atong pagkatao. Pero dili daling kay kuan kan ng nasakitan man ta. Nag-antos ta, nag-struggle. Pero ang pinaka-maganda sa ngayon, kung ang mga tao, kailang ginikanan, silingan, mag-igagaw na, mag-iwan, panabas-tabasan ta mga istorya di maayo nga, pag-down sa itong pagalingon, ako mong ipan nga, sugod mo believe sa inyong pagalingon nga, dili mo aksidente ini sa kalibutan. May purpose ang Diyos, divine purpose sa kadoksan. Gusto sa Ginoo nga ma-rediscover na to na kaya sa tingnan ko sa Jerel ganina it's in the Bible
na we came from God, from His own image and His likeness. Amen. And then, He has given us dominion. So, muna siyang original. So, muna nga, it requires, tulad sa karon, ganina sa message ni ng external sa Pastor Kirill nga, kalatag transformation niya. Transformation diri personal. O, mahal man gyapon si Ginoo si Esau. Amen. Okay? Di magod pasabot nga dili mahal. Kaso lang, sa Old Testament, mas sahit manggod ka sa New Testament. Okay? So, wala nga, ang very funny diri, sa kinabuhi ni Jacob, the word Jacob is white clarix. Okay? Mandaraya, uban ba? Mapasigarboon sa kaugalingon, gara-garaon, na ba? So, he needed to be transformed. So, katong final na, kaya ang Ginoo, nagsugod na mag-deal yun ni Jacob, kaya nagiging rich. Pag magsugod nga na Ginoo, personally, pag-rebel sa mga, dili ka po madato yun ka. Nga, dili lang dato sa status, madato dagang kagporta. Okay? So, si Jacob, mapanganimat-change yung pangalan. Pero nadato, he was very rich. Hallelujah. Sa Orient. Very rich. Walay makatupang kaniya. Pero he needed to meet his brother nga sukog man sa iya ko sa siyang patyon. Amen. Muna nga, ang naitabo, imagine ha, kanang bakit magdala si Esau ng 400 trained soldiers niya. E nato naman po si Esau. Nga, magdala pa siya ng 400 soldiers niya. Iyar man yung igso niyang kasugat. That means gira yung toyo. O gira yung toyo. Trained soldiers na ang 400. So, para lang pagsalubong. So, ang Ginoo doon na gawin ginabuhat. Amen. Ganun ginabuhat mo na ang encounter ni Jacob that night. Mo tayo naghatag ng transformation yun. Change ang pangalan. Nga magpasagarabong ang nanan sa natural na total ang pagkumbaba. Nga, hebalo siya sa identity. Ang ano na, di ba, gunit ang diri ang pantag tigil. Dapit-dapit. Oh, so, kinidinhin. Anak, so, ang resulta ni Ana, pamilyar man ninyo si Roger Granada. Ang anak niya, magkaka. Kaya, pagkakita ni Esau ni Ana, na-change ang iyong heart. At sama, ang iyang ikasok, maayo, nalugan niya tanan nga, brother, bata ka sa kita binadalay. Praise the Lord. Hallelujah. Kinano sa itong kasing-kasing nga, nanay, kaluoy ba, pagigugma, ano ba? Muna nga, pagkita pa niya, napuy-puy ang iyang kasuko. Kung iyang gigakos, naghinilakay sila. Personal encounter. Ang sa tua, reghanan, wala pa. Dili pa na-encounter. Sa ilang personal, lahi ang na-encounter. Okay? Kaya, sa ito, kinalam kita sa itong mga igsoon, I know, sa mga ba sa MJ nga, sa mga igsoon, good mo yung nag-pamitaw, nagdaog-daog. So, dili na lalim. Amen. Dili na lalim. Pero, ma-feel nga din naman ang presence ng Ginoo ba, this love, grace, and mercy, iba ang imong batiyon. Maluoy ka, magkila ka sa imong mga igsoon. Hallelujah. Kinanglan na to, wala na ng kaisog sa panadihan ng mga kinahiya na mawala na. Samtang naanak siya, di pa ka pangungat ng Ginoo sa tuwa. Amen. Oh. So, muna nga, diri, kung yun, ang nahitabo kay masaran ning Jacob, he had a personal encounter niya. Ako na naghingon nga transformation, metamorpho in Greek. So, total change yun na usab. Wala nga si Jacob, iba natapos ang mga problems niya. Okay, kay wala to, ang iyang anak. Nagtuko siya nga, namatay na si Joseph. Oh, namatay pa ganyan ang pinalanggang asawa. Si pinaka-paborito mo ganyan si Rachel. Namatay pa. Okay, so
Dili lalim, pero ang Ginoo, ang favor niya, nga di man din namatay si Juan Joseph niya. Ito sila, napahilo na siya dito sa Juan ng Egypt. So, mula sa sa karon I don't know kung sa mga nag-bother. Ang kusana ko nakita, no, kay ngano po nga, labi na sa inyong mga batanon, nasultihan mo, dili maayo, kay kanang pasaway mag-impod. Okay? So, pasaway man. So, mo na nga, masultihan. Pero, may encouragement karon nga, despite, regardless, kasi mabati ninyong istorya, ayaw ninyo idibdib na nga masama nga pagdibdib. Amen. Nibitaw, tuwahan nato nga we are special sa presensya ng Ginoo. Kaya kami, nagkagimasad mi nga mga batanon sama ninyo. Okay, so, badlumon bigay. Badlumon kayo ha. Mga pasaway. Wala, itong ginikanon, istorya, hindi maayo. Pero lahi ang dealing sa among panahon sa karon. Kami, na-train, sister na siguro, nakuhan pa ni sa kinatsila nga, kuhan, paagi. Pero karon din na pwede ang kinatsila. Dala na, muatod na sa mga kabataan, magpakamatay. Mulayas. Nabitaw. So, lahi ang pagdala sa karon. Kina sila ni Joy, kung kaanak ni sila ni Marlon, then, kinalang mo, adapt mo sa new ways of raising up children. Amen. Nga, extra na nga, careful, extra love, ang bitaw. So, yun anak na, kahit kung kinat sila, wala na, di na pwede sa karon. Okay, so, pray sa ta. I-pray nga. Sabay kinala mga transformation, di kinala magkiang ka. Para kalayan. I-cry out natin sa Ginoo ng mga ginagpis ng masiyawa. So, let's bring it to God. I-cry out natin sa iya. Ay kinalampiangan. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus.
Yes, hallelujah. So I hope and I believe na this message, this session, it helped sa matag usa sa nagkalain nga experiences nga atong nasinati. So si Jacob naglaya siya. So nawalay siya sa kanyang family. Yang tinuod nga parents, dili na niya naamtan nga buhi. So uban sa tuwa, kanilain ta og mga experiences pero the same, pareho lang ta mga tao. Then we have also the same God. Dili lahi ang Dios sa Israel ug Dios nato karon. Usa ra ka Dios, pareho ra. So kalilahi lang ang panahon, kalilahi ang sitwasyons, pero usa ra ka Dios. Higugmata niya. Yes. Regardless, despite kung sa man ang hemtang, kung sa ang present itong status, kung sa ang present nga kanang pag-antos,
ang Ginoo dili siya mobalibad. Amen. May giandam na siya nga mga buluhaton. Nakita lamang ditaw siya makasabot kay masakit. Masakit ang atong magian. Pero ang atong Ginoo kabalo niya na. Amen. Okay, so Pastor Maris, Pastora Maris. Wala kay lusot karon.